Are you ready? Hey guys, good day and welcome to my channel. It's me, Tito G. On today's video, pag-uusapan natin ang ating Toyota Veloz, ang kanyang safety feature, and kung talaga bang matibay at safe sakyan ang Toyota Veloz. So quick information lang, we purchased our Veloz back in December 2022 as a gift for my family. We went to a lot of car dealers like Honda to check on the BRV, Geely naman for the Coolray, Mitsubishi for the new Expander, and so on, to see what will be the best family car for us. We are born and raised using Toyota cars, so alam na namin kung gaano sila ka-durable and dependable. So ending, napili pa rin namin is Toyota, specifically the Veloz model. And of all na pinasahan namin ng application, si Toyota ang unang-unang tumawag just to let us know that we got approved. So why Toyota Veloz? Kasi pang family siya, 7-seater, swak na swak sa aming apat, and madalas kami mag-road trip ng aking family. So nung nakita ko yung feature niya na sofa mode, medyo nakampante ako kasi masasabi ko magiging komportable ang mga anak ko while we go on road trip. So isa pa sa mga nakakuha ng attention ko kay Veloz is yung looks niya. I don't know with you guys, pero ang tingin ko sa kanya is parang mini Alphard. Napaka-elegante, lalo na yung black color na napili namin, napaka-luxurious. Also for the price niya compared to other brands, sure deal ka na kay Veloz because of the Toyota safety sense. And mamaya iisa-isahin natin ang features na yan. So, quick information lang about sa Veloz natin. Ito ay may engine displacement of 1496cc, 105 horsepower, inline 4-cylinder 16-valve DOHC or double overhead cam. Drive type is front-wheel drive, CVT transmission, gasoline-fueled engine with tank capacity of 43 liters, width of 1775 millimeters, height of 1700 millimeters, length of 4475 millimeters, and ground clearance of 190 millimeters. Seating capacity of 7 seat, number of doors is 5, front brake is ventilated disc, ang rear naman is disc or regular disc, front suspension is McPherson strut, while the rear suspension is torsion beam. With alloy wheels, wheel size of 17-inch, and may sukat na 205 by 50 R17. Engine start and stop button, front and rear aircon vents, automatic climate control, keyless entry, vanity mirror, drive mode na may eco, normal, and sport, power windows, trunk lights, wireless charger na obviously hindi naman talaga siya gumagana, ewan ko kung ba't siya nandun, and with a price tag of 1.25 million pesos. And also, if you want to get more in-depth information about sa spec and feature ni Toyota Veloz, alam ko guys, nag-browse na rin kayo ng maraming beses sa YouTube. Marami tayong mga content creator na may-ari ng Veloz na makakapagbigay sa inyo ng mas detailed na information about sa ating Toyota Veloz. So do check out their channels. Alam ko marami dyan. So now let's proceed naman sa Toyota Safety Sense feature ni Toyota Veloz. Let's go. Pag-usapan naman natin ngayon ng Toyota Safety Sense ni Toyota Veloz. By the way guys, this is only available sa ating Veloz V variant. Wala ito sa ating G variant. Pre-collision warning. So gumagamit si Veloz ng camera to detect if may paparating na collision with other vehicle or pedestrian. And ina-alert tayo mga drivers para aware tayo at makaiwas kung kinakailangan. Pre-collision braking assist. Once na na-alert tayo ni Veloz, dito ihinto na natin dapat ang sasakyan. Pero sa mga cases na hindi tayo nakahinto, si Veloz na mismo mag-a-assist at ihinto niya ang ating sasakyan. Lane departure prevention. Sa oras na nag-alert dahil tayo ay lumili sa ating lane, si Veloz mismo ang magko-correct at ikakabig niya ang ating manibela pabalik sa loob ng ating lane. Mararamdaman nyo ito pag nanlaban ng manibela nyo or may biglang cut. Front departure alert. Ina-alerto tayo mga driver pag umusad na yung sasakyan sa unahan natin if ever di nyo napansin or may ginagawa kayo. Auto beam assist, nag-auto high beam if walang kasalubong at nagpapalit sa low pag may na-sense na paparating na sasakyan para hindi tayo makasilaw. Blind spot monitor, ina-alert ni Veloz tayo mga driver if may sasakyan na hindi natin nakikita or nasisilip
gamit ang ating side mirror. May alert tone din siya sa dash area natin at kung mapapansin nyo sa side mirror natin may umiilaw. Useful ito lalo na pag may mga motor sa tabi natin na bigla sumusulpot o hindi natin napapansin. Rear cross traffic alert. Isa itong feature ni Veloz na ina-alert tayo if ever may collision na paparating o may pedestrian crossing. 3D panoramic view monitor. Isa sa pinaka nagagamit kong feature ni Veloz kasi bago tayo umalis, nasisilip natin ang kapaligiran if may obstruction para mas madali tayo makaalis or mailiko ang sasakyan. 6 airbags. Ito para sigurado na safe tayo mga passenger sa loob in case of collision. Vehicle stability control with traction control. Isa sa mga safety ni Veloz kung saan pinipigilan niya ang pag-ikot ng sasakyan in different road conditions. Nag-a-apply siya ng brake on each wheel separately para ma-prevent yung oversteer or understeer. Yung traction control naman offers more traction when accelerating sa madudalas na kaya. Hill start assist. Gumagana naman ito pag paakyat yung kalsada at piniprevent niya na umatras ang ating sasakyan. Okay guys, so sa part ng video naman na to, pag-uusapan natin if matibay ba ang Toyota Veloz. Maaasahan at safe ba talaga ang buyers ni Toyota? Guys, I'm not an expert when it comes to car reviews and this is all based on my personal experience owning the vehicle. I'm also not part of Toyota company, baka kasi isipin ng iba dyan ginagawa ko to in favor of Toyota. No. Again, this is just based on my experience sa ilang months na paggamit namin ng sasakyan. So like I said, few months na namin nagagamit si Toyota Veloz, okay na okay siya. Matipid sa gas, alam na alam niya yan. Malamig ang aircon, comfortable ang mga passengers and all. One day, last April 2023, we decided to go strolling ng gabi with my family and the unexpected happened. Okay guys, so tingnan natin ngayon ang Toyota Veloz from inside or from driver's side. Ayan, so ito yung gauge natin. So makikita nyo, dun sa may right side may nagbiblink na red. Pause ko lang Ayun. So yan is the airbag notification, meaning nag-deploy yung mo. Okay. And then pag start mo ng sasakyan, yan, itong message na nakikita mo na yan palagi. Every time na magsa-start ka ng sasakyan, accident detected, contact emergency services or your dealer. Okay? Tapos X mo lang. Tapos okay na, mag-radyo kayo, mag-Android, Apple, whatever, go na yan. Okay. So from inside makikita nyo, okay, 'di ba? Dashboard, okay kasi again, ang impact naman is yung nasa right side namin. Pero kung titingnan mo dito sa pababa, ayan. Itong piano block na to hanggang dito sa side na to, umangat to Pati to umangat. Ayan, medyo nakaangat pa siya actually. Ayan Kasi nga yung impact, umusog tong chair na to. Ito, yung chair na to umusog,
inusog niya rin tong center console. Umangat to. Ano lang, kumaga, yung tao doon sa Toyota, binalik lang niya na parang pinukpok niya. Bumalik naman siya. Okay. So, tingnan natin from inside. Ayan. Airbag. Nag-deploy yung airbag from side. So, makikita nyo, all the way to second row, all the way to the third row, nag-deploy ang airbag ni Toyota Veloz. Safe ba si Veloz? Ako masasabi ko yes. Kasi nung time na binangga kami, sinave niya ang pamilya ko. Yung wife ko nakaupo dito, yung daughter and son ko sa second row, naka-seatbelt sila. Sobrang safe. Ayan. So, titingnan mo rito, yung pag-deploy na tong window side na airbag, dito yun eh. Dito lumalabas sa gilid. So, may tali doon. Tapos dito, puputok yan. So, makikita mo rin yan dito. Ayan o. Nakikita nyo yung parang white na yan. Yan yung parang impact niya nung pumutok. Parang gumanon. May powdery ano tong airbag eh. Parang gumanon siya. Naiwan niya to. Although hindi ko na maalis. So, yan. Dito yan manggagaling. Mapupunit yan hanggang dun sa likod. Ayan. Tapos itong silya na to. Ayan. Ito may space. Ito wala. Kasi inusog na to kasama tong center console. Umusog sila pa left. So ito. Ayan o. Dito hindi kayang finger. Dito kaya buong halos. Kalahati ng kamay ko. Pero everything is good inside. Yung door panel sa loob, gumagana yung ambient lighting. Pero syempre yung power windows hindi ko na inattempt buksan dahil alam ko naman may aksidente. At ito pa. Aside dito sa curtain na airbag, ito yung side airbag ng passenger nag-deploy. Ayan. So, punit na. Punit na. So, itong silan to, papalitan to ng bago ni Toyota. Kasi, napunit na to. Hindi na pwedeng gawa ng paraan to eh. May mechanism din yan sa loob. May sensor din yan sa loob. So, palit buong upuan yan. Palit yan lahat. Okay, so lipat tayo sa second row. Tingnan naman natin kung ano meron. Okay, second row. Tingnan natin. Again, airbag is deployed on the side. So makikita mo ito. Actually itong buong to papalitan yan. So makikita nyo dito punit. Punit. Ayan, makikita nyo yung kamay ko sa loob. Yan, nag-deploy yung airbag sa gilid na yan. Ito hanggang dun. Hanggang dun yan sa dulo. So kung makikita nyo, ayan na. Third row, second row, at saka tong first row, lahat ng pasahero dito sa side na to safe. Thanks to Toyota Veloz and thanks din dun sa kanilang safety features. Sobrang na-save niya yung family ko from the impact. Tingnan naman natin dito. Ito umalog. Actually hindi. Talagang nasira na siguro. Wala na siya sa ayos compared dito. Ayan na. Pag sinara mo siya, okay. Ito, hindi na masasara to. Ito, bumaba. Ito, actually bumaba to. Ginanon lang. Parang pinukpok lang uli nung tiga Toyota. So, kung titingnan natin from the window, the door itself is intact sa loob Yan walang wasak. Tingnan nga natin yung dito from the inside. So ayan bumuka yung pinto sa lakas ng impact.
Ayan, hanggang dun. Yan, nakabukas yan guys. Nakatape lang yan. Pero bukas yan. Yan. At si Mrs. ang gumawa niya. Thanks to my wife. At siya ang magaling magdikit-dikit at mag-tape-tape niyan. Okay, so balik tayo. Wait lang ha. Balik. Yan, ayos natin para makita nyo guys. Yan. Ipit ko na muna dito. Okay. Etong seatbelt na to, sira na yung mechanism yan. Ito, sira na yan eh. And then ito, yan. Ito hindi na naglalak. So papalitan to. Papalitan din yan. Papalitan din tong buong pinto na yan. Palit yan. And again, itong chair na to, papalitan yan. Ito, hindi ko alam. Pero feeling ko hindi naman kailangan palitan. Wala naman na nasira sa kanya. Umusog lang siguro. Pero sa third row, wala naman papalitan. I mean, intact naman siya lahat eh. Gaya nga na sabi ko, safe na safe kami dito sa loob nung time ng impact na yon. As in, naalala ko pa, fresh na fresh, pag deploy nito, para talagang ano eh, parang may pumutok talaga, ganun. Ayan. So ito, papalitan tong buong roof. Ayan, buong roof na to, papalitan to. Hanggang dyan. So mamaya, wait lang kayo guys kasi may sorpresa ako, makikita nyo. Interesting to actually. So ito yung interior ulit. Ayos na ayos siya, walang problema. Ayan, ito naman yung left side. Wala namang ano dito. So ito yung itsura niya. Yan. So from gilid, ayan na, compare natin. Left side, ayos pa to eh. Ayun o, nakadikit lang siya. Ayos na ayos. Ito, oh, buong buo. Hanggang dun sa third row. Buong buo yan. Then dito rin sa may driver side. Diba? Dito naman sa right side, ayan ulit. Papakita ko lang ulit sa inyo yung difference. So, ayan. Wak-wak na talaga to. So, ano na yan? Palit na talaga siya. Ayan. Okay. So, ito yung inside ng Toyota Veloz after the impact. Ulitin ko lang ulit. Ayan. Actually, gusto kong hingin tong airbag na to kay Toyota, if ever, para lang souvenir or what. Kasi 'di ba? Kumbaga memorable siya pero in a bad way, pero okay lang kung bibigay nila, kung hindi, okay lang din. Ayan. Ayan, okay. So ito yung interior niya, guys, okay? Okay guys, so right now naman pag-usapan naman natin yung total damage cost ng ating Toyota Veloz. And according to our insurance, it will take daw 2 to 3 months to order the parts and another 2 to 3 months para magawa ang ating sasakyan. Pero may tendency na ma-move yan. It's because pag na-open na nila ang ating sasakyan at may nakita silang kailangan palitan from the inside, o orderin na naman ito and it will take daw another few months para dumating ulit. Kaya ako guys, sinet ko na yung sarili ko, siguro matatapos to within 5 months, kasama na siguro doon yung additional na pag-order nila ng parts para hindi rin nakakainip. Okay guys, so ito yung sinasabi ko sa inyong bonus kasi nung chinek ko pala yung details kung magkano aabutin yung mga parts natin, medyo na-surprise ako. Okay, so ito na. So, cost of parts is 319,971 peso. Cost of labor is 41,800 and tax is 5,016. So, ang total cost niya, according to my insurance, is 366,787 pesos. So, nagtanong din ako sa insurance kung hindi ba to papasok sa replacement. Sabi nila hindi daw kasi para raw makapasok sa replacement, at least 70% ng total amount ng sasakyan mo yung magiging cost ng damage. Doon papasok na yung sa
sasakyan for replacement. So right now nakaka 366,000 pa lang ako. Alam ko pag binuksan nila yan, madadagdagan pa yan. Pero sabi nung insurance agent, konti na lang daw if ever na may i-add silang mga parts. Okay guys, so right now naman pag-usapan natin yung amount per parts ni Toyota Veloz. Tara! Alright, thank you so much for watching my video mga tito and tita. Don't forget to share my video sa inyong family or friends na nagbabalak bumili ng Toyota Veloz pero hindi makapag-decide. Sana makatulong itong video na to lalo na doon sa mga concern sa safetyness ng sasakyan. Please also like, share, and subscribe to my channel. By the way, this is the part 1. Gagawa pa ako ng part 2. Yan is after magawa ang ating sasakyan ng kasa natin para makita natin kung flawless nga ba ang pagkakagawa nila. Alright? And also, para malaman nyo yan, please hit the notification bell para ma-notify kayo once na na-upload na yung video. Thank you so much. Ride safe and God bless sa inyong lahat. Peace out. May